Kaninang umaga habang nagpapainit nga kami ng sikat ng araw dito ay husay na nga din ang aming almusal nitong sumang Singapore. Pag man din nakaisang balot agad ng garining suman ay busog na agad at napakabigat sa tiyan. Napakasarap nga nito at gawa nga pala ito sa Singapore o kung tawagin nila ay gabi. At pagkatapos naman namin diyan mag-umagahan ng suman, kami na may naglakad-lakad din sa pabundok at nang kakuman lamang ay mapawisan. Napakaganda at napakatingkad nga ng sikat ng araw ngayon, tamang-tama lamang magpainit at hindi naman ganun kasakit sa balat. Madalas ganito lang yung morning routine namin, tamang lakad lamang ng kaunti tapos pag napagod ay di maayokmod lamang din sa may kabilang tabi at tamang tanaw nga din sa kapaligirang napakaganda at lunti ang luntian. Gayon nga lamang kami tuwing umaga at pagkatapos nga noon ay di umuwi na nga din kami. At pagkarating naman din sa bahay, ako'y nag-asikaso na nga din agad para sa lulutuin kong ulam para sa aming pananghalian. Marami nga na akong lakad at gagawin ngayong buong maghapon, kaya naman inagahan ko na din talaga ng pag-iintindi. Meron nga uli kaming gaganaping outreach para sa mga kababayan naming mangyan, kaya naman mamimili nga kami mamaya ng mga ipapamigay namin doon sa kabundukan. Kaya naman kahit kaaga-aga pa lamang ay kagkag na nga agad ako sa pagluluto. And for today's ulam, magluluto lamang ako ng humbang baboy. Kapag nagluluto nga ako ng ganito, una sinasangkutsa ko muna itong karning baboy. Naglalagay na din ako diyan ng mga pampalasa, asin, paminta, laurel at saka isang basong tubig. Tinakluban ko na nga rin muna at pagmamantikain ko lamang yan hanggang sa lumabas ang kanyang sariling taba. At makalipas nga ang ilang minuto, etong at medyo mapula-pula na yung balat, kaya naman sinet aside ko na nga muna at hinango ko na din itong mga karning baboy. At dini naman sa mainit na kawali, naglagay na ako diyan ng mantika, nagisa na rin ako ng sibuyas, bawang at nilagay ko na nga din itong sangkutsyado kaninang karning baboy. At kapag usapang toyo suka, dito tayo sa Marca Piña para mas malasa at mas masarap. Puro tantiameter na nga lamang diyan yung paglalagay ko ng suka at toyo at pagkatapos naglagay din ako diyan ng laurel at saka ng mga buong paminta. At para naman mas malinamnam, naglalagay nga pala ako dito nitong pineapple juice na nasa lata. Optional din lang naman yan mga mare, ari namang wala. At nagdagdag na rin pala ako diyan ng 2 basong tubig at pagkatapos ay tinakpan ko na nga ulit. Papakuluan lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot. At makalipas nga ng ilang minuto at malambot na din yung karning baboy, etong at nilagay ko na nga din yung tahure at saka itong banana blossoms. Eto nga daw yung nagsisilbing dagdag aroma at kakaibang lasa dito sa ating humba. Hinalo-halo ko lang at pinakuluan ko lamang siya na mahigit 2 minuto at pagkatapos nilagay ko na nga din itong 4 na kutsarang asukal pampabalanse ng lasa. At syempre, kulang ang ating humba kapag walang black beans. At ayan, pagkatapos ay hinalo-halo ko lang para lumasa sa karne. Sa mga oras na yan ay amoy pa lang ay nakakagutom na, paniguradong taob na naman ang isang kalderong kanin ng garne. Eto talaga yung ulam na hindi nakakasawa. Naku, sabaw pa nga lamang ay pwedeng-pwede ng ulamin sa kanin. At eto na nga, luto ng ating humbang baboy. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. At pagkatapos ko namang kumain diyan, ipinagbalot ko na nga din ang pagkain dadalhin sa bundok sina tatay at magatanim nga daw sila doon ng saging at saka anyog. Kako nga din sa kapatid kong si Tano ay i-vlog niya at nang meron din nga akong maipakita sa inyo. Magkakatulong nga silang tatlo diyan ni tatay, ni Tano at saka nitong bunso naming kapatid na si Jethro. Kabilin-bilinan ko din nga sa kanila, nakakoy tanawa na nga din yung puno ng durian at baka kakoy mayroon ng laglag. Sabi nga ni tatay wala pa daw hinog, kaya iyan, nag-upisa na nga din sila ng pagtatanim nitong mga saging. Mga ilang pirasong suhi ng saging lang din naman itong itatanim nila at karagdagan din lamang ito dito sa mga tanim na saging dito at nang kapag matibay, medyo marami-rami. Kada bugsok nga nitong isang puno ng saging ay nasabay tanim na nga din itong nyog para isang pagura na lang daw ika. Mga ilang taunin pa din naman ang lilipas bago lumaki ang nyog na yan at paniguradong nakailang tiba na ng saging pag nagkataon diyan. Eto talaga yung karaniwang hanap buhay dito sa amin sa Mindoro sa probinsya, yung pagtataniman ng mga ganitong puno ng saging, puno ng nyog. Dini talaga sa amin ay basta masipag ka lamang ay buhay ka na. Bawal nga ika ang patamad-tamad at wala kang akainin. Kung sakuan ngay sabi ng iba, basta may tinanim ay di kay may aanihin. At ayan, pagkatapos nga nila dihang magtanim-tanim ng puno ng saging at puno ng nyog ay di kumain na nga din sila. At makalipas nga niyang ilang oras na gawaing bundok ay di bumaba na nga din sila para umuwi. Bandang patanghali naman ay dumiretso na rin nga kami dito sa may King Plaza sa Pinamalayan para mamili ng mga ipapamigay namin para sa aming outreach para sa katutubo naming mangyan.
Dahil nalalapit na naman nga ang pasukan, etong at mamimigay din kami ng mga school supplies para sa mga batang mag-aaral. Konting mga gamit-gamit lang din naman to sa school katulad ng notebook, papel, ballpen at saka lapis. Nakakatuwa din lang talaga na kahit papano nga ay nakakapag-aral na din yung mga katutubo naming mangyan kahit nasa kabundukan sila. Dati-rati talaga ay walang nakakapag-aral sa mga katutubo naming mangyan dahil hirap nga silang lumusong ng bundok at ilang ilog ang tatawirin bago makapunta ng school. Pero ngayon nakakatuwa din lang na merong mga guro na nagtsatsaga talagang umahon sa kabundukan para hatiran sila ng edukasyon. Kaya kahit papano ay na-educate na din yung mga katutubo naming mangyan ng mga bagay-bagay at kahit papano din ay marunong na silang makisalumuha sa mga katulad naming Tagalog. Dati-rati talaga nung una-una ay nahiya silang makisalumuha dahil mangyan nga daw sila ay wala silang kaalaman, pera ay hindi nga sila marunong magkwenta. Kaya takot na takot sila nun makihalubilo dahil yung iba ay naloloko lamang daw. Pero ngayon nga ay laking iba na kahit papano nga ay nakakapag-aral na din yung mga batang mangyan at natututo na sila sa mga bagay-bagay. Bali pa dalang beses na nga uli naming aahon ngayon ng bundok para hatiran nga sila ng mga kaunting tulong. Pero alam nyo, bukod sa pulong, ay yung mga katutubo talaga naming mangyan ang masarap tulungan. Dahil sila yung mga tipo ng taong mapagpasalamat kahit sa maliit na bagay. Yung kahit simple nga lamang yung iaabot mo ay talaga namang sobrang saya na nila dun. Sabi nga rin ay sila yung taong hindi mo mariringgan ng kahit anong pagrereklamo marahil nga siguro ay sanay sila sa simple at payak na pamumuhay. Nung nakarang vlog ko dun sa last outreach ko dati rin sa kanila, meron nga palang mga nagtatanong sa akin kung saan nga daw kumukuha ng mga pagkain yung mga mangyan dahil nga daw sila ay nasa bundok. Sa katunayan nga rin ho niyan ay talaga namang napakadala nga nilang lumusong ng bundok at lulusong lamang sila kapag meron silang ibebentang kalakal. Yung mga pinagkukuha ng kabuhayan nila katulad ng pagtatanim ng saging, nyog, gabi, kamote at kung ano-ano pa. Yun yung mga kalakal nila na ibinababa nila ng bundok at binibenta tapos binibilin din nila ng mga pagkain. Pero sabi nga nila ay swerte na daw sa isang araw kapag nakatikim sila ng bigas at madalas lang yung kinakain din nila ay yung mga tanim nila katulad ng saging at saka kamote. Kaya sobrang saya at tuwa nila kapag merong nag-aabot sa kanila ng bigas at meron silang nakakaing kanin. Kaya eto, bukod sa mga school supplies, mga hygiene kit, ay magluluto din nga kami dun uli ng kanin at saka minudo at ipapakain namin sa mga katutubong mangyan. Kaya naman big shoutout din at maraming salamat sa mga naging kabahagi namin sa ganitong misyon sa Soul Sister Charity, kay Wandering Jones at kay Ma'am Hugoterang Mangyan. Nakakatuwa rin lang talaga na mayroong mga taong handa at kusang tumulong sa mga ganitong pagkakataon. Alam ng Lord at nakikita ng Lord kung gaano kayo kabuti at si Lord na lang po ang magbabalik sa inyo ng pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. At pagkatapos nga namin diyan makapamili, ay bigla naman nga kaming nagutom. Kaya ayan, bumili lang kami nitong cheesecake at saka nitong turon. Merienda po tayo mga mawe. At pagkatapos nga namin kumain, ay di bumiyahin na nga din kami pauwi. At pagka-uwi naman namin din sa bahay, meron ngang isang followers na nag-iintay pala dito sa akin. Big shoutout na nga rin ho sa inyo at salamat sa pasalubong at pagdaan din sa aming bahay kubo. Sobrang maraming salamat na nga rin po pala sa lahat ng mga dumadaan dito sa aming bahay kubo para lamang magpalitrato sa amin. Hindi nyo alam kung gaano kagalak yung aking nararamdaman kapag pumupunta nga kayo dito sa amin. Sobrang nakakatuwa at nakakataba talaga ng puso yung love at support nyo po sa amin. Kaya naman maraming salamat po sa lahat ng suporta at mahal ko din kayo. Kinabukasan naman ipinaahon ko na din sa bundok itong mga ipamimigay namin at kakoy dito na nga lang sa bahay ng mga tiyahin at tiyuhin ko ito i-repack namin. Mga kapatid nga ito ng nanay ko at kinaon nga ni ng kariton para maisakay nga itong mga bitbiti namin papunta sa kanilang bahay. Bukas pa nga yung pag-akyat namin ng bundok dun sa mismong lugar ng mga mangyan kaya dito nga muna kami tutuloy sa kanila. Baling isang tawid na ilog lang naman yung pinagdaanan namin at pagkatapos ay nakarating na nga rin kami dito sa kanilang bahay. Nang mahakot nga lahat ng mga kahon ay nag-umpisa na nga din kaming mag-repack. Katulong ko nga rin dito yung pamilya ko, sina tata, yung mga kapatid ko, yung mga tiyahin, tiyuhin, pinsan at saka itong biyanan at saka hipag ko. Sobrang nakakatuwa din lang talaga yung support at pagtulong nga nila sa mga ginagawa ko. Kanya-kanyang toka na nga kami diyan ang gagawin at nag-umpisa na kami dahil medyo madami-dami nga ito. Sa sobrang dami nga nitong aming repakin ay takip siling pa lang kami nag-umpisa ay ngayon ay inabot na nga kami ng gabi. Pero ika nga nila hindi mo maalintana yung pagod kapag gusto mo yung ginagawa mo. Iba din talaga yung dalang saya at gala kapag nakakatulong ka sa kapwa mo. Sabi nga hindi mo naman kailangang maging mayaman para ka makatulong sa ibang tao. Kaya naman kung meron ka din kakayanang tumulong, why not diba na maging pagpapala ka din sa ibang tao. Kung sa iyo ay maliit na bagay pero sa ibang tao ay napakalaking bagay na yan. Kaya naman thank you so much din Lord sa lahat ng blessings maging sa mga taong nagiging daluyan ng pagpapala para maging pagpapala din sa iba. At ayan, kahit mapagod mag-repack ay talagang ngisi-ngisi pa din.
At pagkatapos naman namin mag-repack diyan, ay inupakan naman namin aring hinog ng durian. Sa sobrang bango nga nito, hindi na namin natiis na paumagahin pa at kinain na nga din agad namin. Pati na nga din itong si Ate Quining ay napakagaling mangain ng durian at sarap na sarap siya. Dahil bukas nga ay maaga din kaming aahon ng bundok, kaya naman ngayong gabi pa lang ay nagkatay na nga sila ng baboy. Mahigit 80 kilos ng karne nga pala ito at bukas ay doon na nga din namin ito lulutuin. Pinagsasabit na nga din muna din at nang hindi rin agad masira. Fast forward, kinabukasan naman ay maaga din nga kaming gumising at eto na nga pala yung araw na ahon kami sa bundok para sa aming outreach. At bibitinin ko nga muna kayo mga mare at abangan nyo na lamang itong mga kaganapan na ito sa next vlog ko. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!